Pakinggan muna natin ang komentaryo ni Atty. So tungkol sa pagkahirit kay Chis Escudero bilang presiding officer. Presiding officer. Ayan. Tingnan nga natin ano ba talaga nangyari. Ito, abogado ito. Si Atty. So, sa Tagalog na Tagalog, hindi natin ang mga batas. Batas tayo dito. Hindi tayo nag-ano dito ng hindi batas. Kailangan nakabatas. Tingnan natin. Pa-live stream natin yan. Kaya, mga kabunyog, mga kabayan, dito na ninyo abangan. Kay Joel Bilono, kay Josephine, pag-usapan natin itong nangyari ngayong araw. Ang pinaka-importanting nangyari ngayon, kasi hindi pa naman talaga nag-present ng mga testigo at ebidensya, bukas pa. Bukas. Sa ngayon pala mga kabunyog, para sa inyong kaalaman, mula ngayon hanggang July 26, itong period, ang SONA kasi ng Pangulo ay sa July 27. So mula ngayon hanggang bago ang SONA, Monday to Wednesday, 2 p.m. pataas. Pero pagkatapos ng SONA, so ibig sabihin mga July 28, pagkatapos ng SONA, Tuesday to Thursday na. Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 p.m. pataas. So bukas, mayroon pang day 2 ng impeachment. Manood po ulit kayo. Dito po na sa aking mga social media platforms. At ako po, magbibigay po ako ng mga analysis, commentaries matapos ang bawat araw ng impeachment. Mag-i-invite din ako sa mga susunod na araw ng mga iba pang mga katalakayan ko. Bukas ng gabi, inimbitahan ko maging katalakayan si Atty. Howard Calier. Panoorin niyo kami. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano po ito? Dito sa impeachment na ito, bibigyan ko kayo ng paliwanag, commentaries, analysis. Kompletos recados po tayo dito sa aking mga social media platforms. Mayroon na ditong live streaming, at saka yung mga analysis, commentaries, dito na rin po. Okay, ipaliwanag ko kung anong nangyari kanina. Nagbalitaktakan. Kinontra sana ni Alan Peter Cayetano, sumuporta si Pia, kaya lang hindi naman nakapurma. Nagdrama pa si Pia. Si Senador Kiko Pangilinan, matindi, barado sila kay Senador Kiko Pangilinan. At saka si Gatchalian, hindi naman nagpasindak kay Alan. Kahit napaka-kulit ni Alan, masyadong madaldal kanina, hindi naman nagpasindak si Gatchalian, relax lang. Pero yun yung nangyari kanina mga kabunyog, yung pag-elect kay Chis Escudero. Ano ba ang nito? Ano ang significance ba nito? Ano ba talagang nangyari? Mga kabunyog, yung ideya na yan na si Chis ang mag-preside, gawing presiding officer, nung mga nakaraang linggo pa yan, pino-float na yan. Varied ang reactions dyan. May pro, may cons. May pros and cons yan. Mayroong pabor, mayroong kontra. Nung una, ang sabi ni Senador Win Gatchalian, siya ang magpipreside. Bilang Senate President, siya ang magpipreside. Pero kanina, yung pagbubukas ng impeachment, si Win Gatchalian pa ang nagpreside bilang Senate President. Pero nag-motion si Senador Ping Lacson na nag-motion siya na ninonominate niya si Chis Escudero para maging presiding officer. So yan yung naging mainit na issue kanina. Kinontra siyempre ni Alan Peter Cayetano, sumawsaw din si Ruben Padilla, sinigundahan ni Pia Cayetano si Alan Peter, yung kapatid, pero wala ring nangyari. Ano ang issue? Bakit inelect nila si Chis Escudero? Mga kabunyog, totoo naman na ang impeachment, hindi naman obligado na lawyer ang mag-preside. Hindi naman. Kaya lang, sa sitwasyon kasing ito, sa totoo lang, tingnan nyo naman si Pia Cayetano.
tingnan nyo naman si Alan Peter. Day 1 pa lang yan. Wala pang mga testigo, wala pang ebidensya. Ano na, masyado ng mga agresibo. Talagang nagre-raise ng mga technical matters, procedural, legal matters. Mahirap talaga kung ang presiding ay hindi lawyer. Pwedeng hindi lawyer ang mag-preside, pero masyadong polarized itong impeachment na ito. Mga kabunyog. Dapat sana yung mga senator judges hindi naman masyadong agresibo o makita mo yung banggaan. Dapat bilang senator judges, lahat collectively sila yung mga judges. Pero dito hindi. Talagang ang ginagawa nila Alan Peter Cayetano, nila Pia Cayetano, mga abogado yan, kapwa sila abogado, talagang ginagamit yung alam nila sa batas para maipilit yung kanilang gusto. Mahirap sa isang presiding officer pagkaganyan. Pangalawa, dahil napaka-polarized ng ito, napaka-politically polarized talaga, mga kabunyog, mga kababayan, kahit yung defense at saka yung prosecution, magbabalitaktakan talaga lagi dito. So laging magkakaroon dyan ng maraming legal issues, legal questions, mga legal matters na pagka hindi abogado ang presiding officer, baka ipahiya nila Alan Cayetano kung ano-anong mga issues ang i-raise niyan. Kanina nga lang nag-ad hominem na grabe na ang daldal ni Alan, gayon din si Pia. Dinadala na sa issue ng mga legal matters. Imaginin nyo yan kung hanggang yan sa February, ganyan. Aside pa yung mga lawyers, yung lawyers ng defense, ng prosecution, medyo mahirap sa part ng presiding kung hindi abogado. Bagamat hindi naman talaga required na abogado, totoo yan. So nag-isip ang mga mayorya ng senador, yung grupo nila Gatchalian, Soto, Lacson, na mag-elect ng presiding officer na lawyer. So ang lawyer sa kanila, sa majority, si Chis Escudero at si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, magaling sana yan, siyempre. Kaya lang, siyempre, masyadong identified si Kiko Pangilinan sa oposisyon. Saka sa Dilawan, Tinklawan, talagang malinaw yan na anti-Sara. Baka pipili at baka maging issue na sabihin nila ang presiding officer kilala ng anti-Duterte, anti-Sara. So, ang napagkaisahan nila para maipakita na fair ang Senado, ang impeachment court, ang senator judges ay fair, patas, ayan, linagay si Chis Escudero. Kaya lang magtataka ka. Bakit? Kakampi naman nila si Chis Escudero dati, ngayon ayaw na nila Cayetano at saka nila Ruben Padilla, nila Pia Cayetano. Ayaw nila. Mas gusto pa nila Chis Escudero ay nila Alan Peter Cayetano, yung mga pro-Duterte na senador, ang gusto nila si Win Gatchalian. Bakit? Sa tingin nila, kaya nilang brasuhin si Win Gatchalian. Kaya nila itong pahiyain. Pag napahiya si Win Gatchalian, mapapahiya ang Senate, ang mayorya ng Senado. So hindi maganda. Alam naman natin yung style nila Alan. Alam naman natin ang style nila Pia. Gusto nila si Gatchalian ang mag-preside kasi nila ito, kaya nila itong paikutin, kaya nila itong brasuhin, kaya nilang pahiyain. Kaya yan mga kabunyog. Mabait si Gatchalian. Kaya dito ang nangyari, pinili na lang nila si Kiko. Sana pwede. Kaya lang ang problema naman kay Kiko nga, baka mamarkahan na ang impeachment court ay anti-Duterte kasi kilalang anti-Duterte si Kiko. So ang compromise talaga si Chis Escudero. Bagamat may mga issue din kay Chis Escudero, yung mga oposisyon, yung mga Pinklawan, Dilawan, ayaw nila kay Chis kasi yan yung pasimuno ng fourth with hindi sinunod yung fourth with noon. Pero na yan, tinabi na yan. Mas nakita ngayon yung malaking pangangailangan na
ang importante, ang magpipreside ay hindi kayang paikutin nila Alan Cayetano. Hindi kasi talaga kayang paikutin nila Alan Cayetano, si Chis Escudero. Una, abogado yan. Pangalawa, masama ang loob nila Alan Cayetano at saka ng mga pro-Duterte kay Chis. Kasi tingin nila dito, traitor daw eh. Ha? Ay traitor daw. Anyway, super kontra. So nakita natin kanina, super kontra sina Alan Cayetano kanina. Talagang si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, ang gusto ni Alan Peter kanina, wag munang magbutuhan. Magbigay daw muna siya ng kanyang explanation ng kanyang boto. Ang sabi naman ni Senador Win Gatchalian, siya pa munang nagpe-preside noon, hindi. Pwede mo naman i-explain yung vote mo pagkatapos na ng butuhan. Explanation ng vote. After ng butuhan. Sabi naman ni Alan Cayetano, hindi. Ipaliwanag ko na muna yung boto ko para maka-influence, para mapaliwanagan ko ang mga kasamahan nating senador. Suportahan nila yung stand ko. Yun, nagkakagit-gitan doon sa na yun. Talagang pinipilit ni Alan Peter na magbigay na daw muna siya ng kanyang speech. Ano na daw muna? Ipaliwanag na daw muna yung boto niya bago magbutuhan. Hindi naman pumayag si si Win Gatchalian. Nagbutuhan. Nagbutuhan. At sa butuhan, ang nakuhang boto ng pabor kay Chis 12. Yung kontra kay Chis 8. O syempre, yung grupo nila Cayetano, 8 sila eh. 8 sila. Yung grupo naman nila Gatchalian, 13. Kaya lang, hindi na siguro bumuto si Chis. Syempre, for delikadesa, hindi bumuto si Chis sa sarili niya, kaya 12. So, nanaig dito yung grupo ng mayorya. Pampagulo lang talaga si Cayetano. Ano bang ini-insist o ano bang pinaka-argumento ni Cayetano? Ang pinaka-argumento ni Cayetano, mga kabunyoga, nakalagay daw sa Constitution na dapat ang nagpipreside sa impeachment trial ay Senate President. Maliban na lang kapag ang ini-impeach na official ay President ng Republic of the Philippines. In that case, ang magpipreside ay ang Chief Justice ng Supreme Court. So, kumbaga, ang ini-invoke ni Alan Peter Cayetano, unconstitutional na papalitan ang presiding officer. Dapat ang presiding officer sa impeachment ay Senate President. Yan daw ay nakalagay sa Constitution. Totoo ba yan? Sa totoo lang mga kabunyog, wala, mali. Hindi naman nakalagay sa Constitution na ang magpipreside ay Senate President. Walang ganun. Kahit ngayon, may lawyer ditong nanonood. Kung may lawyer man na DBA. So sige nga, i-post nyo dito sa live ko. Ipakita nyo na Senate President ang magpipreside kapag may impeachment. Hindi, walang ganun. Ang nakalagay sa Constitution, kapag ang ini-impeach na official ay President, ang magpe-preside ay ang Chief Justice. Ibig sabihin, pupunta ang Chief Justice doon sa Senate as an impeachment court, siya ang magpe-preside. Ang senator judges ay yung mga senador. Sila yung impeachment court. Pero ang presiding ay ang Chief Justice. Kapag President ang ini-impeach. Ganyan ang nangyari nung panahon ni Erap. Nung panahon ni Erap, ang nag-preside noon si dating Chief Justice Hilario Davide. Si dating Chief Justice Hilario Davide, siya ang nag-preside. Bakit? Bakit siya ang nag-preside? Dahil nga President ang ini-impeach. Pero nung panahon ni Corona, ang nag-preside noon si Juan Ponce Enrile, Senate President. Ngayon, sino ba talaga dapat ang nagpe-preside sa impeachment? Senate President ba? Wala nga, hindi nakalagay sa Constitution na Senate President. Silent ang Constitution kung sinong magpe-preside. Ang sinabi lang ng Constitution, kapag ang President ang ini-impeach, Chief Justice. So,
ang understanding, syempre ang leader ng Senado ay ang Senate President. So ang understanding, kapag may ini-impeach na ibang officials, impeachable officials, except ang President, ang magpipreside ay ang Senate President. Yun ang sinasabi ni Cayetano, nasa Constitution daw yan. Hindi. Hindi. Ang may power na ngayon, sino na ngayon ang magsasabi kung sino ang magpipreside? Nakalagay kasi sa Constitution, ang Congress ay may power na maggawa ng impeachment rules. Yun ha. Ang Congress ay may power na gumawa ng impeachment rules. So sino ba ang Congress? Ang Congress ay ang House of Representatives o ang Kamara at ang Senate. Ano ba ang role ng House of Representatives? Ang role ng House of Representatives sa impeachment, sila yung sa kanila nag-i-initiate ang impeachment. Mayroon bang rules ang House of Representatives dyan? Mayroon. Yung ginamit ng Justice Committee, yung rule ng House of Representatives yun regarding impeachment. Pero limited yan sa pag-initiate ng impeachment. Ang Senate naman, mayroon na yang rules ng impeachment. Ginamit na yan sa mga nakaraang impeachment. Ginamit sa panahon ni Erap, ginamit sa panahon ni Corona, at yan din yung ginagamit pa ngayon. So mayroon ng impeachment rules ang Senate bilang impeachment court. Ano ang nakalagay? Ang nakalagay sa rules ng Senate, ang magpipreside ay Senate President. So yung sinasabi ni Cayetano na ang nakalagay daw, ang magpipreside daw ay Senate President, totoo yun. Sa rules ng Senate, hindi sa Constitution. So malinaw malinaw mga kabunyog. Ang sinasabi na nakalagay daw sa rules, ay nakalagay daw sa Constitution na Senate President ang magpipreside, hindi totoo yan. Walang sinabi sa Constitution. Ang sinabi sa Constitution, magdadraft ng rules ang Congress. So ang impeachment court, ang Senate, may power mag-draft or gumawa ng rules. At mayroon na silang rules. Ang nakalagay talaga sa rules ng Senate, ang magpipreside ang Senate President. Pwede ba silang mag-elect ng iba, hindi ang Senate President? Wala yan sa rules ng Senate. Pero, rules lang naman yan ng Senate, hindi naman yan gawa hindi naman yan konstitusyon, pwede yan amendahan ng Senate din. So, nung June 3, nung hindi uma-attend sa session sila Cayetano, hindi uma-attend yung grupo nila Cayetano, ang ginawa ng plenary, nung umattend na umattend na nung June 3, umattend si Escudero, may quorum na sila. So ang ginawa nung June 3, isa sa mga ginawa nilang desisyon noon, amendahan ang impeachment rules. So ibig sabihin, noong June 3, isa sa mga major na decisions ng plenary, nandun na may quorum na sila, inamendahan nila ang impeachment rules. Ano ang inilagay na amendment? Na pwedeng mag-elect ang Senate bilang impeachment court ng presiding officer. Hindi limited sa Senate President. So yun ang linagay na amendment. Yan yung kinukontra kanina ni Alan Peter Cayetano. So sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi pwede yan. Yung ginawa ninyo nung June 3 na inamend ninyo rules, unconstitutional yon. Yan yung ano. Anyway, kahit anong sabihin ni Cayetano, nagbutuhan pa rin. At sa butuhan, ang nanalo, tuloy ang pagpapalit ng presiding officer. At ang inelect na presiding officer, si Cheese, sa butong 12 against 8. O yan. Yan mga kabunyog. So, yan yung paliwanag yan. Kaya yung ginagawa ni Cayetano kanina, ni Alan Peter, kinukontra niya. Sabi niya, unconstitutional. Kasi ang nakalagay daw sa Constitution, Senate President ang magpipreside. Walang ganun. Nakalagay yan sa rules ng Senate. Kaya lang, yung Senate kasi, yung rules nila, pwede naman amendahan yan. Inamindahan na yan nung June 3. Ang sabi nung June 3 na amendment, pwedeng mag-elect ng presiding officer. Kung sa tingin ng mga senador, hindi Senate President ang magpipreside. So, na-foresee na nila na
na pag naging Senate President si Gatchalian, baka mas mag-iba ang mag-preside. Ha? Wala kasing problema nung panahon ng impeachment ni Corona. Ang Senate President noon si Enrile. Lawyer si Enrile. Pero ito kasi mahirap ito, lalo pa ngayon na polarized ang Senado. Ipapahiya nila Cayetano si Gatchalian. Maraming mga legal, procedural, technical issues na i-raise yan na hindi naman kaagad-agad madidesisyonan ni Gatchalian. Kasi kung ano naman tanggapin na natin yung limitasyon din ni Gatchalian. Anyway, ito namang si Pia Cayetano sumausaw. Sumausaw, mga kapunyo. Sabi ni Pia Cayetano ganito. Sabi ni Pia Cayetano, bakit hindi nyo kami pinapakinggan? Bakit to our colleagues, pakinggan nyo naman kami. May mga drama na naman may drama na naman si Pia kanina. Ang dali lang naman konsultahin sa provision ng Constitution, sa ating rules. Tingnan nyo. Tanungin nyo ang mga staff nyo, para malaman nyo na totoo yung sinasabi yung sinasabi daw ng kapatid niya na si Alan Peter. Bakit hindi nyo pakinggan kami? Maging naman kayo. Yun, may drama na si kung gusto nyo, ito ang sabi ni Pia. Ito yung video suggestion ni Pia na alanganin. Ito, ang sabi ni Pia Cayetano. Yung ginawa nyo kasi nung June 3, inamindahan nyo ang rules ng Senate. Kulang kayo noon kasi dudusi lang kayo. Mali yung ginawa nyo. Unconstitutional yun, invalid yun. Sabi ni Pia. Ngayon, nag-special session na kayo noong 17. Nag-special session na noong June 17, pinatawag ng presidente. Bakit hindi ninyo isinalang ulit yun? Amindahan yung rules, kumpleto tayo noon. More than 13 tayo, sabi niya. Di dun sana dapat nag-amend na tayo. Kaya lang, ano ang ginawa nyo? Ang ipinasan yung mga batas, yung tungkol daw sa waling-waling, tungkol daw dun sa naturalization ng mga athletes. Pinagtatawanan niya yun sa tutula. Nang iinsulto si Pia Cayetano kanina. Bakit daw noong June 3 nag-amend ng rule samantalang walang dudusi lang daw. Di dapat sana nung nag-special session, nung nagpatawag daw ang Pangulo ng special session nung June 17 na yun, dapat doon inamindahan na yung rules. Kasi marami sila. Bakit hindi? Mas inuna pa daw yung tungkol sa waling-waling. Dapat yun niya dyan, ang nag-propose naman ng waling-waling na yun, si Loren Ligarde. Anyway, ang sabi pa ni Pia Cayetano, mga kabunyog, sabi ni Pia Cayetano, kung gusto nyo, total malakas naman kayo sa Malacanang ito. Ito yung bastos na termino kanina ni ni Pia. Sabi niya, kung gusto ninyo, total malakas naman kayo sa Malacanang. Ganun yung sinabi ni Pia Cayetano. Sabi niya, kung gusto nyo, malakas naman kayo sa Malacanang, o di magpatawag uli ang presidente ng bagong special session para amindahan ang rules ng impeachment. Hindi yung ginawa nung June 3, invalid yun, illegal yun. Yun yung Hindi, sa totoo lang, ganun yung sinabi ni Pia Cayetano. Sabi niya, kung gusto nyo malakas naman kayo sa Malacanang, di ipatawag nyo yung mag-request ulit kayo ng special session. Ang agenda lang, baguhin ang constitution, ang impeachment rules. Ganun kabastos si Pia kanina. Tapos may mga padrama-drama pa si Pia Cayetano. Sabi ni Pia Cayetano, makinig naman kayo sa amin. Makinig naman kayo. Yun nga, mag-special session daw. Siyempre, ang magpapatawag ng special session, Pangulo. Imagine niyo, magpapatawag ang Pangulo ng special session para lang amindahan ang rules ng impeachment. Inamindahan na ang rules ng impeachment Inamindahan na noong June 3. Ayaw lang nakilalanin ng mga pro-Duterte na senador. Kasalanan nila, absent sila Kasalanan nila, absent sila. Ano na yun? Valid na yun. Valid na yun. Kaya
nag-aano pa sana si Pia, nagdadrama, nagmamakaawa, makinig naman daw sa rason. Yun. Ha? May ganun ha, may ganun silang ano. Makinig naman kayo sa aming mga paliwanag. Yung ano, maging fair naman kayo. May mga ganun na kung ano-ano ng mga ini-invoke kanina ni Pia Cayetano. Maging fair naman daw ang mga colleagues niya. Wala ka talagang maasa sa magkapatid na Cayetano yan eh. Kasi masama talaga ang loob niyan. Kasi, naalala din ng araw, sabi ka, kaya pinilig daw na kinuha nila Will Gatchalian kasi nga, sa impeachment. Halatang-halata si Caldero doon eh. Kung siya, baka wala ng impeachment. Masama ang mga kaisipan ng magkapatid na yun. Masama. Kasi, di lang natin alam, ano? Baka meron silang hidden agenda sa kanilang reyna. For me, baka sakali lang. Kaya pinilit din nilang makuha ang Senado. Kay Soto at saka kay Lacson bilang Blue Ribbon Committee. Kaya nga sa kasaysayan ng Senate, ang bilang namuno, pinakamaiksi, walang iba, kundi si Caldero. Sige po, yung ang haba niya magsalita kanina eh. Para bang pinapakita niya, abogado ako, magaling ako. Wala eh. Sige po, dito na lamang, ano? Kaibigan Jesus, brother, God bless us all lahat. Mag-pray at ay may panahon, mahirit din ang Senado. Bye-bye.